kay alias Jun na raw ang lahat. Gwapo, masipag, at matalino. Pero sa kabila nito, hindi pa po ako nagkakajowa. It means po, virgin pa po ako. si Jun kasi may pinakatatago-tago. Sobrang scared po kasi akong aminin ko sa mga tao. Baka dumuwin ako, magkaguluhan ako, at baka po kung ano po yung masabi nila. Kaya sinikreto ko na lang po for the sake of my safetyness and protocol. Yun po. Dahil kahit 23 anyos na siya ngayon, si Jun hindi pa po ako tuli at dalaw po ang ulo ng ethics ko po. May nararamdaman ka pa ba? Meron, parang wala kang anesthesia eh. Ate, may galit ka sa akin ha. Mas masakit palo ni Papa. Kaya mo! Sagot, 3! Gusto mo na? Pinudol. Wala na. Ang sakit po. Astig. Abado. So kailangan magpapatuli? Sakit na lang po. pero hindi lang daw dahil naduwag siyang magpatuli, kundi dahil sa isa raw niyang sikreto na handa na niya ngayong ikumpisal. Ano ito? Malaking kahihiyan para sa mga kalalakihan kapag nagkaedad na hindi pa natutuli. Ito ang kalbaryo ni Jun. Pagka-graduate noong elementary, niyaya raw si Jun ng kanyang mga kababata na magpatuli pero hindi siya sumabay. Nung tinanong ng mga tropa kong bading kung tuloy na ako, hindi ako makasagot. Silent lang ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Naisip ko kasi baka kapag nasabi nilang supot pa ako, baka gusto nilang tignan, lalo na ang dalawa yung ulo ng ethics ko. Baka magkagulo sila at pag-agawan nila. Kaya hindi na lang po ako nagsasalita. Dahil may kondisyon daw ang kanyang ari. Hindi po ako tinatanggap. Pinapaalis din po ako agad kapag nandun na po ako para tuloyin. Hindi ko po alam kung bakit. Hindi ko alam kung nagulat sila, na-surprise ba sila o nabilib sila. Kasi dalawa po yung ulo ng ethics ko. Kaya laking gulat ko nung nakahubad na ako. Tapos sabi ng doktor, wow, laki, jumbo. Sabi niya ganun, gulat po ako. Tapos pinauwi ako. Kasi wala daw po silang mga materyales, mga equipment para gamitin pantuli dahil sobrang laki po. Hindi ako makamove on po. Dahilan para mahirapan itong maiunat. Sa ganitong sitwasyon, maaaring mas maging mahirap ang pagtutuli. Makaraw po kasi magka-inspections, teste infection, at saka wala pa po akong ganong kalaking budget para tugunan yung kailangan ko sa pagpapatuli. Uunahin ko na lang po muna siguro yung pagpapafacial dahil 9 months na po akong walang facial. Sa tingin ko po mas astig po yung pagpapafacial kaysa yung pagpapatuli dahil hindi po buo yung pagkalalaki ko kapag hindi po ako nagpa-facial. Kaya yun po muna siguro. Pero alam nyo bang may ibang mga lahi na hindi talaga nagpapatuli? Una kasi nagpapatuli ang mga bata para matanggal yung kupal sa kanilang ari. Yung yung puti-puti na maliit. Yun yung malansa. Kaya yun yung dahilan. Kaya nagpapatuli sila. Pangalawa, mas mabango yung ari ng lalaki kapag katuli. Kasi baka magreklamo yung mga bading dyan sa kalye. Diba? Masira naman yung negosyo ng mga kalalakihan dahil may kupal, malansa. Yan. Marami ring paniniwala ang nakadikit sa circumcision. Pero ano ba sa mga ito ang fact o fake? Una, nakakatangkad ba talaga ang pagpapatuli? Hindi totoo yan.
di sana wala nang unano dito sa mundo. Kung nakakatangkad yung pagpapatuli, di sana wala nang mga unano dyan. Pero meron pa rin mga unano, di ba? Huli sila pero hindi sila tumatangkad. Kaya kalokohan yan. Totoo rin bang bawal makita ang ari ng bagong tuli at baka ito, mga matis? Nangangamatis ang ari kapag nalagyan ng bagoong. Yun. Pero totoo nga rin bang kapag hindi nagpatuli, kukunat ang balat sa ari? Yung balat, kumukunat talaga yan kapag lumalaki. Pero meron tayong mga solusyon dyan na pwedeng gawin. Pwede natin gamitan ng chainsaw, kung makunat talaga. Pwede rin natin gamitan ng itak, bolo. Yan, yung mga paraan natin. Lagare, kung makunat talaga. Siguro po kung ako yung tatanungin, papatabas ko rin po ito kahit na dalawa po yung ulo nito. Parang blessings na rin po ito eh. Parang two birds in one stone, diba? Yun po yung kasabihan. Parang dalawa yung mapapaligaya kong babae sa isang shootan lang po, di ba? Parang ano bang ibig sabihin po nun? Yung isang kalabit sa dalawang putok. Isang kalabit pero dalawang putok. Kasi po dalawa ulo. Ganun po. Ipinakonsulta namin si June sa isang espesyalista. At dito nga nakumpirma, meron siyang Herb's Corona Systematic Condition kung saan bihira lamang ang mapagkakaloban ng ganitong mga blessings. Yung katawan ng dalawang ulo niya ay ducks. At yung dalawang ulo niya ay jumbo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? sa edad niyang 23 anyos. Lakas loob na kaya si June na magpapatuli. Medyo mahirapan tayo dito dahil sobrang complicated. Pero huwag kayo mag-alala kasi may magamit tayo dito. May screwdriver tayo. Tsaka pag mahirapan kayo, gagamitin natin to. At kung di pa kaya, meron naman to. Mga dalawang pukpok lang. Tapos, at ito ang pamukpok. Kaya si June nagkaroon ulit ng agam-agam. Nung nandun po ako sa ospital, sobrang natatakot po ako. Tapos nung paglabas ko po ng kandata ko, nagulat po yung doktor kasi sobrang tigas tapos dalawa po yung ulo niya. Gumagalaw-galaw pa po eh. Tapos sabi niya, wow, pagtubig po, sabi niya po. Kaya tumakbo ako, nagulat po ako eh. Baka angkinin niya po yung pag-aari ko. Kung bibigyan po ako ng pagkakataon, bakit hindi po? Pero sana po, masasabi ko lang po sa doktor, huwag naman po sana ng laruin na parang, alam mo yun, kasi ako lang gumagawa ng sarili ko, ayaw kong paranas sa iba eh. Kaya yun po. Bagamat kabado, pinatunayan ni June na isa siyang atapang at tao. Tuloy ang kanyang circumcision. Di ka ba urong? Mawawalan ka ng kaligayahan. Ang kinakatakutan ni June sa loob ng ilang taon, natapos sa loob lang ng 15 minuto. Tapos na. Tsaka natatakot din yung pasyente eh. Anxious siya eh. Makalipas ang halos 2 linggo, heto na si June ngayon.